Magandang araw sa inyong lahat. Malugod ko kayong tinatanggap sa ating espesyal na video na ito. Ako'y lubos na natutuwa na narito kayo ngayon at umaasa akong ang mensaheng ito ay makapagbibigay ng inspirasyon at lakas sa inyong mga puso. Sa ating pag-uusap ngayon, nais kong talakayin ang isang napakamahalagang tema. Mahal ka ng Diyos at may mensahe siya para sa iyo ngayon. Bago tayo sumabak sa ating talakayan, nais kong mag-imbita sa inyo na mag-subscribe sa aming channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Sa ganitong paraan, makakasama ninyo kami sa mga darating pang mga video na puno ng pag-asa, inspirasyon at mga mensahe ng pagmamahal mula sa Diyos. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang inyong saloobin. Gusto naming marinig mula sa inyo. Sa ating buhay, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok at hamon. Sinasalubong natin ang iba't ibang sitwasyon. May mga pagkakataong puno ng saya at tagumpay at mayroon ding mga pagkakataong puno ng lungkot at pag-aalinlangan. Sa mga panahon ng hirap, maaaring makaramdam tayo ng pag-iisa o kawalang pag-asa. Ngunit dito sa ating pag-uusap ngayon, nais kong ipaalala sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Ang Diyos na may malalim at walang kondisyong pagmamahal ay palaging naririyan sa ating tabi. Siya ang ating lakas sa mga oras ng pangangailangan at ang kanyang pagmamahal ay hindi naglalaho kahit anong mangyari. Sa katunayan, nais niyang iparating sa iyo ang kanyang mensahe ngayon. Isang mensahe ng pag-asa, kapayapaan, at walang katulad na pagmamahal. Bilang mga tao, madalas tayong nag-aalinlangan sa ating halaga. Marahil minsan naiisip natin, ano bang halaga ko? O karapat-dapat ba akong mahalin? Ngunit narito ang katotohanan. Sa mga mata ng Diyos, ikaw ay napakahalaga. Sa Kanya, ikaw ay natatangi at walang kapantay. Ang inyong mga pangarap, ang inyong mga takot at ang inyong mga pagsisikap ay mahalaga sa Kanya. Ipinapangako ng Diyos na hindi Kanya iiwan. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, kasama mo siya. Sa mga pagkakataong ikaw ay nalulumbay, siya ang iyong liwanag. Sa mga pagkakataong ikaw ay naguguluhan, siya ang iyong gabay. Ang Kanyang pagmamahal ay bumabalot sa iyo, nagbibigay ng lakas at pag-asa na kailangan mo upang patuloy na lumaban at mangarap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, minsan kailangan din nating buksan ang ating mga puso at isipan upang tanggapin ang Kanyang mensahe. Ang Diyos ay nagnanais na makipag-usap sa iyo, nais niyang marinig ang iyong mga dalangin at mga pagninilay. Kaya't sa mga susunod na minuto, inaanyayahan ko kayong maglaan ng sandali upang makinig at magnilay. Pumili tayo ng tahimik na lugar, isara ang ating mga mata at buksan ang ating mga puso sa Kanyang mensahe. Habang patuloy nating tinatalakay ang tema ng pagmamahal ng Diyos, nais kong itanong sa inyo, ano ang mga bagay na nais ninyong ipagpasalamat sa Kanya? Ano ang mga bagay na nais ninyong ipagdasal? Sa mga susunod na bahagi ng video na ito, sama-sama nating tuklasin ang mga sagot sa mga tanong na ito at higit pa. Huwag kalimutang ibahagi ang inyong mga karanasan sa mga komento sa ibaba. Ang bawat kwento ay mahalaga at maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang pag-uusap na ito ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa buong komunidad. Kaya't maging bahagi ng aming pamilya dito sa channel na ito. Kaya't maghanda na tayo at samahan ninyo ako sa ating paglalakbay upang mas mapalalim ang ating pag-unawa sa pagmamahal ng Diyos at sa mensahe na mayroon siya para sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong makinig, matuto at lumago sa ating pananampalataya. Sa Juan 3:16, makikita natin ang napakalalim na mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sapagkat ganito ang ginawa ng Diyos sa sanlibutan,
Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang talatang ito ay hindi lamang isang simpleng na pahayag. Ito ay isang malalim na paalala ng walang kondisyong pag-ibig ng Diyos para sa atin. Isipin natin ang konteksto ng mensaheng ito. Sa isang mundo na puno ng sakit, pagdurusa at kawalang katiyakan, ang pag-ibig ng Diyos ay isang liwanag na nagbibigay ng pag-asa. Ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak, si Jesus, upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon para sa kaligtasan. Ang pag-ibig na ito ay hindi nakasalalay sa ating mga gawa o sa ating mga pagkukulang. Ito ay isang biyaya na iniaalok sa atin ng walang kapalit. Isang mahalagang aspeto ng pag-ibig ng Diyos ay ang kanyang pagnanais na tayo ay makilala ang kanyang plano para sa ating buhay. Ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay hindi lamang tungkol sa hinaharap, kundi ito rin ay nagsisimula sa ating mga puso sa kasalukuyan. Kapag tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, nagiging bahagi tayo ng kanyang pamilya at dito nagsisimula ang ating tunay na paglalakbay. Ang pagkakaalam na tayo ay minamahal at tinanggap ay nagbibigay sa atin ng lakas at tapang upang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Maraming tao ang nahaharap sa mga pagsubok at pakikibaka sa araw-araw. Maaaring ito ay sa anyo ng mga personal na problema, sakit o kawalang katiyakan sa hinaharap. Sa kabila ng mga ito, ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos ay nananatiling matatag. Ang Diyos ay hindi nag-aalis ng mga pagsubok, ngunit Siya ay naroon sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ang kanyang pag-ibig ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso, kahit na sa gitna ng unos. Ang talatang ito ay nagtuturo din sa atin tungkol sa pananampalataya. Ang pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus ay ang susi upang makamit ang buhay na walang hanggan. Hindi ito nangangahulugan na walang hirap na darating. Sa halip, ito ay nagpapahiwatig na kahit anong mangyari, mayroon tayong kasama na mas malakas kaysa sa anumang pagsubok. Ang ating pag-ibig sa Diyos ay dapat na maging tugon sa Kanyang pag-ibig sa atin. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdududa o naguguluhan, naway ating balikan ang katotohanan ito. Tayo ay minamahal ng Diyos at may magandang plano Siya para sa atin. Isang mahalagang bahagi ng ating pagsasagawa ng pananampalataya ay ang pagbabahagi ng mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa iba. Sa mga tao na nawawala sa kanilang landas, ang ating saksi sa pag-ibig ng Diyos ay maaaring maging daan upang sila rin ay makatagpo ng kagalakan at pag-asa. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang para sa atin. Ito ay dapat nating ipasa at ipahayag sa iba. Sa ganitong paraan, nagiging instrumento tayo ng Kanyang pagmamahal sa mundo. Kaya, sa bawat araw, alalahanin natin ang mensahe ng Juan 3:16. Tayo ay mahal ng Diyos at ang Kanyang pag-ibig ay nagbibigay sa atin ng buhay, pag-asa at kaligtasan. Tayo ay tinatawagan upang yakapin ang Kanyang pag-ibig at ibahagi ito sa iba, upang ang lahat ay makaranas ng Kanyang walang hanggan at walang kondisyong pagmamahal. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi tayo ng isang mas malaking kwento, ang kwento ng pag-ibig at kaligtasan na iniaalok sa lahat ng tao, sa lahat ng dako ng mundo. Sa Salmos 91, isinasalaysay ang isang napakalalim na pangako ng Diyos na nagbibigay ng proteksyon at kaligtasan sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ang mga salitang ito ay hindi lamang mga pangako. Ito ay mga katotohanan na nagmumula sa puso ng ating manlilikha. Sa mundo na puno ng mga pagsubok, takot at panganib, mahalaga na maunawaan natin ang mensahe ng proteksyon na inaalok ng Diyos. Ang Salmos 91 ay nagsisimula sa pagsasaad na ang sinumang nananatili sa lilim ng makapangyarihan ay
makatatagpo ng kaligtasan. Ang lilim na ito ay maaring isalamin sa ating relasyon sa Diyos. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya at nagtitiwala, nagiging bahagi tayo ng Kanyang proteksyon. Sa mga oras ng kaguluhan, maaari tayong makatagpo ng kapayapaan sa Kanyang presensya. Ang salmista ay nagbibigay diin na ang Diyos ay isang kanlungan at isang matibay na tanggulan. Sa ating mga pakikibaka sa buhay, maaaring hindi natin nakikita ang Kanyang mga kamay na nagtatanggol sa atin, ngunit ang Kanyang presensya ay laging nandyan, nagtuturo sa atin na magtiwala at umasa. Madalas, ang mga tao ay nahaharap sa mga pagsubok na nagdudulot ng takot at pangamba. Ang mga pagsubok na ito ay maaring magmula sa iba't ibang aspekto ng buhay, mga problema sa kalusugan, mga alalahanin sa pinansyal, o mga hidwaan sa ugnayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mayroong pangako na ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang. Sa mga pagkakataong tayo ay nadidismaya at nawawalan ng pag-asa, ang Salmos 91 ay nagsisilbing paalala na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay nagmamasid at nagmamalasakit sa atin, handang magbigay ng tulong at lakas. Minsan, ang mga sitwasyong tila walang solusyon ay nagiging oportunidad para sa Diyos na ipakita ang Kanyang kadakilaan. Sa mga sandaling iyon, ang ating pananampalataya ang nagiging susi upang makita ang Kanyang mga himala, ang Kanyang mga pangako ay tunay at hindi nagbabago. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdududa, alalahanin natin ang mga salitang ito. Hindi ka matatakot sa mga takot sa gabi, ni sa mga palaso na lumilipad sa araw. Ang mga ito ay nagbibigay ng katiyakan na sa kabila ng mga panganib na dala ng mundo, ang Diyos ay may kontrol at tayo ay Kanyang pinoprotektahan. Ang salmista ay patuloy na nagbigay ng mga halimbawa ng mga panganib na maaaring mangyari, mga salot, mga karamdaman at mga kaaway. Ngunit sa bawat isa sa mga ito, mayroong pangako na ang Diyos ay magliligtas at maghahatid ng kaligtasan sa Kanyang mga anak. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating sitwasyon. Ang Kanyang pag-ibig at malasakit ay lampas sa anumang pagsubok na ating pinagdadaanan. Narito ang isang napakahalagang mensahe. Ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating sariling kakayahan, kundi sa walang hanggan at tapat na pag-ibig ng Diyos. Sa Salmos 91, ipinahayag din na ang Diyos ay magbibigay ng mga anghel upang magbantay sa atin. Isang napakaganda at nakasisiglang pangako ito na nagpapaalala sa atin na hindi lamang tayo pinoprotektahan ng Diyos sa mga pisikal na panganib, kundi pati na rin sa mga espiritual na laban na ating kinakaharap. Ang mga anghel ay nagsisilbing mga tagapangalaga na maaaring hindi natin nakikita, ngunit naroroon sa ating paligid, nag-aalaga at nagbabantay. Isang paalala ito na ang ating mga laban ay hindi natin nag-iisa. May mga kasama tayong espiritu na handang lumaban para sa atin. Sa kabuuan, ang Salmos 91 ay isang makapangyarihang paalala na mahalaga ang pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa kabila ng mga takot at pangamba, naroon ang Kanyang mga pangako na nagbibigay ng kapayapaan at katiyakan. Ang pag-ibig ng Diyos ay umaabot sa ating mga puso at nag-aanyaya sa atin na lumapit at magsimula ng isang relasyon na puno ng pagtitiwala. Sa mga oras ng pangangailangan, alalahanin natin na ang Diyos ay narito, handang magbigay ng proteksyon at kaligtasan sapagkat tunay na mahal niya tayo. Ang Salmos 23 ay isang napakagandang paalala sa atin kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa atin bilang Kanyang mga anak. Sa talatang ito, inilarawan ng Diyos bilang isang pastol at tayo bilang Kanyang mga tupa. Sa ganitong imahen, makikita natin ang napakahalagang mensahe ng gabay at pag-aalaga na ibinibigay ng Diyos sa ating buhay. Sa mundong puno ng mga pagsubok o takot at kawalang katiyakan,
Ang pagkakaroon ng isang mapag-alaga at mapaggabay na pastol ay nagbibigay sa atin ng lakas at katiyakan. Ang salitang pastol ay hindi lamang simpleng paglalarawan. Ito ay puno ng kahulugan at lalim. Ang isang pastol ay may responsibilidad na alagaan ang kanyang mga tupa, tiyakin ang kanilang kaligtasan at kabutihan. Sa ating espiritual na paglalakbay, ang Diyos ay nariyan upang magbigay ng gabay sa bawat hakbang na ating tinatahak. Sa mga oras ng hirap at pagsubok, ang ating pastol ay naroon upang tayo ay ihandugan ng lakas at kapanatagan. Ang kanyang mga kamay ay nag-aalok sa atin ng proteksyon at kalinga, katulad ng isang pastol na nagmamasid at nagmamalasakit sa bawat isa sa kanyang mga tupa. Sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay, maaring maramdaman natin ang pangungulila at pag-aalinlangan. Subalit, sa Salmos 23, makikita natin ang pangako ng Diyos na hindi tayo kailanman iiwan. Hindi ako matatakot sa anuman, sabi ng talata, sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi maipaliwanag. Sa mga pagkakataong tila nag-iisa tayo, ang Diyos ang ating kasama at nagmamalasakit. Ang kanyang mga salita ay nagsisilbing ilaw sa ating madidilim na daan, nagbibigay direksyon at pag-asa sa ating mga puso. Isang mahalagang bahagi ng ating relasyon sa Diyos ay ang pagtitiwala. Tayo ay inaanyayahan na magtiwala sa kanyang mga plano at layunin para sa atin. Sa mga pagkakataong hindi natin nauunawaan ang mga nangyayari sa ating paligid, ang pagtitiwala sa kanyang kabutihan at karunungan ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang ating pastol ay may kaalaman sa bawat pagkakataon at alam ang pinakamainam na daan para sa atin. Sa ating paglalakbay, mahalaga na lumikha tayo ng puwang sa ating puso upang marinig ang kanyang tinig at sundin ang kanyang mga tagubilin. Ang Salmos 23 ay nagbibigay diin sa ideya ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Bilang mga tupa, tayo ay tinutukoy na may pangangailangan at limitasyon. Sa pagtanggap sa ating mga kahinaan at pagkukulang, tayo ay nagiging bukas sa kanyang pagmamahal at pagkalinga. Ang pag-amin na tayo ay nangangailangan ng gabay ay isang hakbang patungo sa mas malalim na relasyon sa ating pastol. Sa bawat pagtawag natin sa Kanya, Siya ay naroroon, handang makinig at mag-alok ng Kanyang tulong. Minsan, ang mundo ay puno ng mga distractions at ingay na nagiging sanhi ng ating pagkaligaw. Sa mga panahong ito, mahalaga na bumalik tayo sa Salmos 23 at muling magpakatatag sa ating pananampalataya. Ang ating pastol ay hindi nagbabago. Ang kanyang pagmamahal at pagkalinga ay palaging nandiyan. Sa kanya, makakahanap tayo ng kapayapaan at kapanatagan kahit nasa gitna ng unos. Ang mensahe ng Salmos 23 ay isang paanyaya sa bawat isa sa atin na pahalagahan ang ating relasyon sa Diyos. Tayo ay hinihimok na lumapit sa Kanya, ibuhos ang ating mga takot at alalahanin at pahalagahan ang Kanyang mga pangako. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, alalahanin natin na hindi tayo nag-iisa. Ang ating pastol ay nariyan upang tayo ay samahan, gabayan at alagaan. Sa darating na oras, tayo ay magkakaroon ng panalangin upang ipahayag ang ating pasasalamat at maghanap ng gabay mula sa ating Diyos na pastol. Ito ay pagkakataon upang ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga pangarap, takot at mga alalahanin at humingi ng Kanyang patnubay sa ating mga susunod na hakbang. O amado Senyor, sa iyong presensya kami ay lumalapit, puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa mga sandaling ito, nais naming ipahayag ang aming mga puso sa iyo na may buong tiwala na ikaw ay nakikinig at nauunawaan ang aming mga pangangailangan. Sa bawat tibok ng aming puso, naririnig namin ang iyong tinig na nagsasabing, "Ako ay narito at ako ay nagmamahal sa iyo."
Sa mundong puno ng mga pagsubok at hamon, ang iyong pag-ibig ay nagiging liwanag na nagbibigay gabay sa aming mga hakbang. O Diyos, salamat sa walang kondisyong pag-ibig na iyong ipinagkaloob. Sa bawat pagkakataon na kami ay nahuhulog, pinapatawad mo kami at muling binibigyan ng pagkakataon. Sa bawat luha at ngiti, naroon ka, nagmamasid at umaakay sa amin. Sa mga oras ng takot at pangamba, ang iyong mga salita ay nagiging lakas na, nagbibigay ng kapayapaan. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan, ang iyong mensahe ay nagiging gabay na nagbibigay ng kaliwanagan. Sa aming mga pagsubok, tinuturo mo sa amin ang kahalagahan ng pagtitiwala. Sa mga sitwasyong tila wala ng pag-asa, kami ay tinatawagan upang maniwala sa iyong mga pangako. Ipinapaalala mo sa amin na sa kabila ng mga bagyo at unos, ikaw ang aming kanlungan. Nais naming yakapin ang katotohanan ito sa aming mga puso na sa bawat hamon ay may pagkakataon kami upang makilala at maranasan ang iyong pag-ibig sa mas malalim na paraan. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo na may mga dalang upasanin. Alam naming ikaw ay nakikinig sa aming mga panalangin at nais naming ipahayag ang aming mga hinanakit at takot. Sa aming mga pagdududa, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong plano. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang iyong kalooban. Sa mga oras ng pangungulila, ipadama mo sa amin ang iyong presensya na kami ay hindi nag-iisa. Ipinapaabot namin ang aming mga saloobin at damdamin sa iyo. Ang mga pangarap na aming hinahangad, ang mga pangako na aming inaasahan, lahat ng ito ay iniaalay namin sa iyong mga kamay. Nais naming maging instrumento ng iyong pag-ibig sa aming mga kapwa, sa mga tao, sa aming paligid, naway maging gabay kami ng iyong liwanag at pag-asa. Sa mga pagkakataong kami ay tinutukso ng mga pagsubok, ipaalala mo sa amin ang iyong katapatan. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway ang aming mga desisyon ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyong ngalan. Huwag mo kaming hayaan na maligaw ng landas, kundi tulungan mo kaming maging matatag sa aming pananampalataya. Gusto naming mas mapalalim ang aming ugnayan sa iyo at sa mga pagkakataong kami ay nawawala, tulungan mo kaming makabalik sa iyong mga bisig. Patuloy kaming umaasa na sa bawat araw na lumilipas, kami ay makakaranas ng mga bagong pahayag ng iyong pag-ibig. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga biyayang nakapaligid sa amin. Sa mga simpleng bagay, tulungan mo kaming makilala ang iyong presensya. Sa bawat ngiti ng aming kapwa, sa bawat tawa ng mga bata, sa bawat pagsikat ng araw, naway makita namin ang iyong kamay na kumikilos. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway maging matatag kami at matuto mula sa mga pagsubok na ito. Sa mga pagsubok na darating, ipaalala mo sa amin na ang bawat bagay ay may layunin. Sa bawat luha na aming ibinuhos, ang aming mga pusong nasaktan ay muling mapapanday sa pamamagitan ng iyong pagmamahal. Nais naming maging handa na tugunan ang iyong mensahe ng pag-ibig at pag-asa. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng lakas, ipaalala mo sa amin na ang aming pag-asa ay nakasalalay sa iyo. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya at pag-asa. O Amado Senyor, sa bawat paglipas ng araw, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pag-asa. Sa mga sandaling puno ng pagdududa at takot, kami ay humihingi ng iyong gabay. Alam naming sa iyong mga kamay nakasalalay ang aming mga pangarap at hinanakit. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, huwag mong hayaang mawalan kami ng pananampalataya.
Nais naming magtiwala sa iyong plano kahit na sa mga sandaling tila ang lahat ay nagiging madilim. O Diyos, sa mga pagsubok na aming dinaranas, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya. Sa bawat pagsubok, naroon ang pagkakataon na mas makilala ka. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, tulungan mo kaming makakita ng liwanag na nagmumula sa iyo. Ipinagpapasalamat namin ang mga pagkakataon na nadarama namin ang iyong pagkilos sa aming buhay. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, naway maging inspirasyon kami sa iba upang patuloy na maniwala sa iyong pag-ibig. Panginoon, sa mga oras ng pag-aalinlangan, hayaan mong kami ay ma-remind sa mga pagkakataon na iyong pinatunayan ang iyong katapatan. Sa mga pagsubok na aming dinaranas, ituro mo sa amin ang mga aral na kailangan naming matutunan. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay, ipadama mo sa amin ang iyong yakap na punong-puno ng pag-ibig at pag-unawa. Huwag mo kaming pabayaan, kundi tulungan mo kaming patuloy na manalig sa iyong mga pangako. Sa mga oras ng pagdududa, kami ay humihiling ng karunungan. Nais naming malaman ang tamang landas na dapat tahakin. Ipinapanalangin namin ang mga desisyon na aming gagawin naway maging ayon ang mga ito sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang nais naming maramdaman ang iyong presensya na nagbibigay ng kapayapaan at katiyakan. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming makinig sa iyong tinig na nagsasabi na ikaw ang aming gabay at kanlungan. O Diyos, buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga biyayang nakapaligid sa amin. Sa mga simpleng bagay, tulungan mo kaming makilala ang mga ito bilang mga tanda ng iyong pagmamahal. Sa bawat ngiti ng aming kapwa, sa bawat pagsikat ng araw, naway makita namin ang iyong kamay na kumikilos sa aming buhay. Sa mga pagkakataong kami ay nag-iisa, ipadama mo sa amin na kami ay hindi nag-iisa, kundi kasama mo sa bawat hakbang. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway maging matatag kami at matuto mula sa mga pagsubok na ito. Sa mga pagsubok na darating, ipaalala mo sa amin na ang bawat bagay ay may layunin. Sa bawat luha na aming ibinuhos, ang aming mga pusong nasaktan ay muling mapapanday sa pamamagitan ng iyong pagmamahal. Nais naming maging handa na tugunan ang iyong mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng lakas, ipaalala mo sa amin na ang aming pag-asa ay nakasalalay sa iyo. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya at pag-asa. Sa mga oras ng pangungulila, ipadama mo sa amin ang iyong presensya na kami ay hindi nag-iisa. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway maging matatag kami at matuto mula sa mga pagsubok na ito. O Diyos, patuloy kaming umaasa na sa bawat araw na lumilipas, kami ay makakaranas ng mga bagong pahayag ng iyong pag-ibig. Naway sa lahat ng aming mga pinagdaraanan, maging inspirasyon kami sa iba. Ikaw ang aming liwanag sa kadiliman at sa iyong mga kamay kami ay ligtas. Sa bawat pag-ikot ng mundo, naway palagi kaming maging mapagpasalamat sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Sa aming mga panalangin, itinataas namin ang aming mga puso sa iyo. Ang mga pangarap at pag-asa na aming dala, lahat ito ay iniaalay namin sa iyong mga kamay. Huwag mo kaming hayaan na mawalan ng pananampalataya, kundi tulungan mo kaming patuloy na manampalataya sa iyong kabutihan. Sa ngalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating pagninilay-nilay, nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin ang napakalalim na katotohanan ito. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Sa bawat hakbang ng ating buhay,
Sa kabila ng mga pagsubok at hamon, nariyan ang kanyang presensya. Hindi tayo nag-iisa, tayo ay patuloy na nilalapitan ng kanyang mga kamay na puno ng pag-asa at pagkalinga. Sa mundong puno ng ingay at pagkabalisa, ang ating pagninilay-nilay ngayon ay isang paalala na ang Diyos ay may espesyal na mensahe para sa atin. Sa mga pagkakataong ating nararamdaman ang pangungulila o pagdududa, naway ang kaalaman na tayo ay minamahal ay maging liwanag na nagbibigay ng lakas sa ating mga puso. Alam natin na ang kanyang pag-ibig ay hindi lamang isang konsepto, ito ay isang aktibong puwersa na nagtutulak sa atin na maging mas mabuting tao, na nag-aanyaya sa atin na ibahagi ang pagmamahal na ating natanggap. Habang tayo ay nag-iisip sa mga salita ng Diyos, naway magpatuloy tayo sa paglalakbay na ito ng pananampalataya na puno ng pag-asa. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang ipakita ang kanyang pagmamahal sa ating kapwa. Sa mga simpleng gawa ng kabutihan, sa mga salita ng pag-encourage, at sa mga pagkakataon na tayo ay nagiging mga tagapagsalita ng kanyang katotohanan, naway ipakita natin na ang Diyos ay buhay at kumikilos sa ating mga buhay. Minsan, ang mga pagsubok na ating nararanasan ay tila napakalalim at ang mga daan ay puno ng mga hadlang. Ngunit sa mga pagkakataong ito, ipaalala natin sa ating sarili na ang mga pagsubok ay hindi tanda ng kanyang kawalan, kundi isang pagkakataon upang tayo ay lumago at mas mapalapit sa Kanya. Ang ating pananampalataya ay pinatibay sa pamamagitan ng mga pagsubok. Sa bawat luha, sa bawat ngiti, sa bawat tagumpay, at sa bawat pagkatalo, nariyan ang kanyang mga kamay na nag-aalaga at nagdadala sa atin patungo sa kanyang mga layunin. Sa mga susunod na araw, nais kong hamunin ang bawat isa sa atin na maging mga tagapagdala ng kanyang mensahe ng pag-ibig. Tingnan natin ang ating paligid. May mga tao tayong makakasalubong na nangangailangan ng kaunting lakas, ng kaunting pag-asa. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating pananampalataya sa mga maliliit na paraan. Ang ating mga ngiti, ang ating mga pasasalamat at ang ating mga simpleng pagkilos ng kabutihan ay maaaring maging kasangkapan ng Diyos upang dalhin ang kanyang pagmamahal sa iba. Sa ating pagtahak sa landas na ito, huwag nating kalimutan na tayo ay mga nilalang na may halaga. Ang Diyos ay may plano para sa atin, mga plano na puno ng pag-asa at kinabukasan. Sa mga pagkakataong tayo ay nagdududa o nahihirapan, pagnilayan natin ang mga salita ng Diyos na nagsasabing, "Huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo." Ang kanyang presensya ay ating sandalan sa bawat hakbang. Naway ang ating mga puso ay mapuno ng pasasalamat sa Kanya. Pasalamatan natin siya sa kanyang walang kondisyong pagmamahal at sa mga pagkakataong kanyang ibinibigay upang tayo ay makilala ang kanyang kabutihan. Sa bawat araw na tayo ay gumising, alalahanin natin na ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang liwanag sa mundong ito. Sa pagtatapos, dalhin natin ang mensaheng ito sa ating mga puso. Ipaabot natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, at sa kahit sino na ating makakasalamuha. Sa bawat hakbang ng ating buhay, ipakita natin sa mundo na ang Diyos ay nagmamahal at may mensahe para sa bawat isa sa atin. Maging inspirasyon tayo sa isa't isa at sama-sama tayong lumakad sa landas ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal.